Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang parusa sa referee, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na inuulan ng batikos ang current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete nang dahil sa pagnakaw nito ng panalo sa ating pambato na si Charlie Suarez, kung saan maging ang mga kapwa niya Meksikano mismo ay binabanatan din siya sa social media. Subalit kung iisipin nga po ay wala naman talagang kasalanan si Navarrete sa naging desisyon ng kanilang bakbakan. Ang tanging pagkakamali niya lang talaga ay ang hindi niya pag-amin na suntok talaga ang dahilan ng pagkabitak ng kanyang kilay at hindi headbutt. Pero ang may pinakamalaking pagkakamali nga po dito ay walang iba kundi ang pangatlong tao sa itaas ng lona na kung tawagin natin ay referee. Ang nagsilbing referee po sa world title fight ni Navarrete at Suarez ay si Edward Colantes, isang Latino na naninirahan na ngayon sa Amerika. Siya po talaga ang may kasalanan kung bakit nauwi sa technical decision ang naging resulta ng laban pabor kay Navarrete, dahil siya ang nagsabi na accidental headbutt ang dahilan ng pagkakaroon ng sugat ng kampiyon sa kaliwang kilay nito. Kung ang hinatol niya po kasi sana ay sugat galing sa suntok tapos pinahinto na ng doktor yung laban, ay automatic nang makukuha ni Suarez ang panalo via technical knockout. At dahil po sa malaking pagkakamaling nagawa na ito ni Colantes, kaya naman isang matinding parusa ang ibinigay sa kanya ng California State Athletic Commission. Ito po ay matapos mismong ibunyag ni Andy Foster ng California State Athletic Commission na sinisibak na nila si Colantes sa pagiging referee sa mga world title fights sa hinaharap. Ibig sabihin po nito ay makakapag-referee pa naman siya, pero hindi na sa malalaking laban at bagkus sa mga undercards na lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay may inamin nga po ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue magdadalawang linggo ang nakakalipas magmula ng talunin niya ang matibay na world title challenger na si Ramon Cardenas via 8th round technical knockout. Alam naman po kasi nating lahat na bagamat nagawa niyang talunin si Cardenas, ay ang pinaka nag-agaw atensyon talaga sa laban na ito ay ang pagbagsak niya sa counterpunch ng challenger sa second round. At ngayon nga po ay inamin ni Inoue na matapos niya umanong bumagsak kay Cardenas, ay doon niya daw napagtanto na isa talaga siyang tunay na mandirigmang fighter at hindi lang basta-basta technical boxer. Paliwanag ni Inoue na dahil umano sa pagbagsak niya ay parang mas nabuhayan siya at ginanahan ng gusto makipagbakbakan kay Cardenas. Kaya naman lumabas daw ng natural yung pagiging warrior niya sa ibabaw ng lona. Giit pa nito na mas nag-e-enjoy daw siya sa mga ganong klaseng laban na nakikipagpalitan siya ng kamao sa kamao sa isang matibay na katunggali. Dahil bukod sa nag-e-enjoy ang mga fans, ay mas lalo daw nadadagdagan ng gasolina niya habang tumatagal ang laban. Dagdag pa ni Inoue na maganda din daw paminsan-minsan makaranas ng knockdown kasi malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng bumabagsak. At malaki daw ang leksyon na maidudulot nito sa'yo kung paano ka mag-a-adjust sa kalagitnaan ng laban upang makabawi at tuluyang mabaliktad ang laban pabor sa'yo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.